Okay, may comment sa isang Facebook video natin. Si Miss Evelyn Cordoba Canlas. Ayan, tungkol ito sa giardiosis or yung nangyari sa puppy niya, namatay yung puppy niya after tinitreat ng vet niya tungkol sa giardia. And meron din itong sipon. Ayan, bababasa niyo po dito yung comment niya. I cannot comment thoroughly doon sa kanyang problem kasi hindi ko talaga nakita kung ano yung situation ng aso niya and hindi ako makakapag-comment tungkol doon sa mode of treatment ng veterinarian niya because sila naman po yung nakakaalam kung ano yung nakita nila talaga. Bigyan ko na lang kayo idea kung ano ba yung giardia na yan. Alam niyo ba, very common yan. Ang giardia ay isang protozoa, ibig sabihin mga single-celled organisms yan na nag-i-infect sa bituka ng mga aso. Nakatira yung kanilang mga trozoids or yung cysts doon sa mga villi ng intestines at nagkakos doon ng damage kaya nagkakaroon ng diarrhea yung aso na minsan wala namang signs, minsan talagang kawawa yung itsura ng aso because of secondary bacterial infections. Ang giardiosis po ay madali naman ma-treat, may mga drugs naman na very susceptible ang giardia and hindi naman ito nakakahawa sa tao in general kasi may giardia species na infective sa dogs, may giardia species na infective sa cats, and meron din sa tao. Hindi sila usually nagko-crossover sa bawat species. Pero kapag may giardia, ang isang aso ninyo, madali nang ma-infect yung iba. And madali itong ma-contaminate sa food, sa water, sa surroundings na contaminated ng dumi. Kaya problema din kapag kayo ay naglalakad ng aso niyo sa mga kalsada, kagaya dito sa amin, sa harapan ng bahay na ang daming mga askal, nagkakalat din po sila ng mga potentially giardia. And sila ay pwede makakuha ito through their paws, habang maamoy-amoy sila sa kalsada, makuha nila kasi kung saan-saan dumudumi yung mga aso dito and maaring ganun din naman sa inyo. So, if your dog is having diarrhea, pa-check nyo kagad sa vet nyo yan. Huwag basta-basta sabihin parvo yan o huwag basta-basta magbigay ng antibiotics. Kailangan po talaga makita kung ano talaga yung cause. Naalala ko nung time na nagpapadala kami ng maraming mga dogs sa Afghanistan dahil kailangan namin doon mag-supply sa isang contract ng aming kapartner ng mga Amerikano sa ISAF base or yung NATO base sa Afghanistan. Pati na rin sa mga ilang mga installations nila doon sa airport, sa Kabul International Airport, sa power plant, saka sa mga embassies. And ilan sa mga dogs namin, laging nagtatae, bago kasi ipadala doon, kailangan ko muna i-check lahat yan para totally healthy yung mga dogs na ipapadala namin. And isa sa naging problem namin is giardiosis. Kasi hindi namin alam bakit nagtatay yung mga aso namin. And it turns out kasi yung dati naming site dito sa May Angono, yung site namin dyan sa May Crusher ay yung tubig na na kinukuhanan namin sa Manila Water naman yun, pero for some reason nagkaroon ng giardiosis and contaminated yung water supply namin. Thus ito, ginamot na namin yung mga dogs namin for giardiosis, umayos na sila. So itong yung kay ma'am, ang problema, puppy pa lang yung aso, binigyan ng mga gamot, binigyan din ng gamot para sa mababang platelets daw, tsaka sa sipon. Maaring mahirap para sa puppies na tanggapin or makatanggap ng ganong klaseng treatment. And ang giardiosis din po, maaring nagre-recur din yan kapag na-stress yung mga aso. And it's stressful na kasi yung mga gamot po, hindi rin naman din basta-basta alam niyo yon, nadadigest, nagko-cause din yan ng certain stress pagka naggagamot ang mga aso. So medyo complicated din talaga magbigay ng mga gamot, lalo na sa mga puppies. So yung giardiosis ay masusugpo, pero depende rin sa vet kung paano niya susugpuin, lalo na kagaya nung kay ma'am, may mga complications na hindi lang yung giardia yung problema ng puppy. Maaaring mag-cause din nga ng iba-ibang mga sakit yung giardiosis kasi humihina yung immune system, and pag humina yung immune system, lalakas din yung giardiosis. Kaya pinakamaganda kapag nagkasakit yung aso nyo, pagtatae pa lang, kahit konting pagtatae, ay ipa-check nyo na sa vet ninyo kung hindi naman
kung medyo kaduda-duda. Pero may mga, halimbawa, nag-shift kasi ng dog food, tapos nagtae, tapos baka kailangan lang i-adjust, may nag-a-adjust lang yung aso sa kanyang diet. So, pag-aaralan mo rin kung ano yung cause ng diarrhea ng aso ninyo. Ay kagaya ng isang video ko tungkol sa tae ng mga aso, ay titingnan nyo rin kung yung dog ay dumudumi na may konting mucus, parang may sipon-sipon, ayan, almost sure way yan na may infection po yung aso ninyo. Hindi lang po basta dahil sa may nakain na hindi nagustuhan ng tiyan niya. Kapag may mucus, kapag mayroong ding blood, ayan, maaaring malaki yung chance na may infection yan, viral, bacterial, or what. So, kung yung dumi ng aso ay parang ano lang, malabsak lang na brown naman, maayos naman yung kulay pero malambot lang, maaaring dahil lang sa nag-a-adjust lang yung bituka ng aso ninyo. So, depende rin yan sa itsura nung poop. So, may blood, may mucus, bring to vet kagad para magpa-fecal smear. Okay, so giardiosis, hindi yan simple yung problema, mabilis maka-infect, and prevalent yan, very common yan. Hindi naman very common, pero common yan, so it's very important na dinidisinfect din natin yung paligid natin regularly. Yung mga lugar ng mga aso natin, dinidisinfect natin, lalo na kung may nakitaan na kayo na isa na nagda-diarrhea. And pinakamaganda, itaas ninyo yung immune system ng aso ninyo. No? Kung ano man yung mga stressful situations, itaas ninyo. Alisin nyo yung stress para tumaas yung immunity niya, para malabanan niya yung mga ganitong mga problema. Kasi yung maraming mga problems, infections, ang nalalabanan naman ng katawan ng aso natin kung malakas lang sana yung immune system niya. Okay, so pinakamaganda kung para pampalakas ng immune system, maganda yung nutrition ng aso ninyo. And Super Dog Nutrition po ang marirecommend ko para less hassle, less sakit ang makukuha ng aso ninyo, and less headaches, mas mahaba ang buhay ng aso ninyo, etc. Okay, kasi nutrition is number one pagdating sa health. No, what comes in is what makes your dog, and what makes your dog strong or weak. Depende, no? Kaya wag niyo tipirin yung aso ninyo pagdating sa nutrition. Maling pagtitipid po yun. Lalo na pag bumibili ka ng mga dog food na puro fillers lang dahil akala mo nakatipid ka. Sa long run po, kahit sa medium term, ay you're doing them a disservice, and mas mapapagastos kayo kapag pinabet nyo na yung aso niyo dahil mahina yung immune system niya. Yun lang po. Maraming salamat po sa tanong po ninyo. Giardiosis.